Ang kalangitan ng Maynila ay kulay abo noong gabing iyon. Ang hanging alat mula sa Manila Bay ay nagdala ng amoy ng asin na humalo sa kalawang ng mga lumang bodega. Ang mga kalsada sa lumang industrial zone ng North Harbor ay tahimik, tila isang patay na lungsod. Marami sa mga ilaw poste ay pundido, kaya't tanging malabong liwanag mula sa ilang bumbilyang nananatiling buo ang tumatanglaw sa paligid. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang puting closed van ang nakaparada sa gilid ng daan. Kupas ang pintura nito at ang mga gulong ay nababalot ng makapal na alikabok, tila ilang araw nang hindi gumagalaw. Si Rico, isang trooper ng maliit na truck na kararating lang mula sa pantalan, ay dumaan sa lugar na iyon. Pagod siya matapos ang maghapong pagbubuhat ng mga kargamento, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na napako sa puting van. Kakaiba ang naramdaman niya dahil ilang beses na niyang nakita ang sasakyan sa parehong lugar sa nakalipas na 3 araw. Dahan-dahan, ang kanyang kuryosidad ay nanaig sa kanyang takot. Itinabi ni Rico ang kanyang sasakyan. Bumaba siya habang hinihigpitan ang kanyang jacket, sinusubukang itaboy ang malamig na simoy ng gabi. Habang papalapit siya, may isang bagay na nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Isang masangsang na amoy ang tumusok sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng bulok na isda o karaniwang basura, kundi isang amoy na mas mabigat at nakakasuka. Umatras siya ng ilang hakbang. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang pag-uusisa ay muling nagtulak sa kanya. Mula sa siwang ng likurang pinto ng van, nakita niya ang isang madilim na likidong tumutulo sa aspalto. Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan ni Rico ang flashlight ng kanyang cellphone. Ang sinag ng ilaw ay nagpakita na malapot ang likido. Naramdaman niyang mayroong mali. Nanlambot ang kanyang katawan. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang pulisya. Pautal-utal ang kanyang boses habang ipinapaliwanag ang lokasyon ng van. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan. 2 patrol car ang dumating sa lugar. Agad na naglagay ng police line ang mga pulis at pinaalis ang mga usiserong residente na nagsimulang magdatingan. Mula sa isa sa mga sasakyan ay bumaba ang isang lalaking nakauniporme. Matigas ang kanyang mukha, matalim ang titig. Siya si Police Colonel Alejandro Reyes, ang pinuno ng investigasyon na kilala sa kanyang pagiging mahigpit ngunit makatarungan. Nilapitan ni Reyes si Rico. Nagtanong siya ng maikli, anong nag-udyok sa'yo na tumawag? Itinuro ni Rico ang van gamit ang nanginginig na kamay. Yung amoy po, sir. Hindi ko po kinaya. Tumango si Reyes at nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Isang pulis ang nagdala ng crowbar, habang 2 pa ang nakaalerto na may hawak na baril. Nang matagumpay na masira ang padlock, dahan-dahang bumukas ang pinto ng van. Ang hangin ng gabi ay humalo sa masangsang na amoy na bumulwak mula sa loob. Ang mga residenteng sumisilip pa rin mula sa malayo ay agad na nagtakip ng kanilang mga ilong. Ilan ang napasigaw sa takot. Ang sinag ng mga flashlight ay pumasok sa loob ng van na nagbunyag ng isang tanawing nagpatigil sa hininga ng lahat. Sa loob ay nakahandusay ang 12 ng katawan ng tao. Maayos silang nakaayos, maputla at naninigas. Ang bilang ay eksaktong 33. Ang mga mata ng ilang biktima ay nakadilat pa, tila nakatitig sa kawalan patungo sa pinto. Ang kanilang mga katawan ay walang malubhang pinsala, ngunit malinaw na wala ng buhay. Natigilan si Reyes ng matagal. Kahit na maraming taon na siyang humaharap sa iba't ibang kasong kriminal, iba ang tanawing ito. Napakarami ng biktima at ang paraan ng pagkakaayos sa kanila ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Pinigilan niya ang kanyang hininga at sumigaw na agad na isecure ang lugar. Tinawag ang mga ambulansya, ipinadala ang forensic team, at pinakapal ang police line. Hindi nagtagal, dumating ang isang babae na may tiyak na mga hakbang. Nakasuot siya ng itim na jacket at may dalang malaking bag na puno ng kagamitang medikal. Siya si U.C. Isabella Isa David, isang forensic expert mula sa Philippine General Hospital. Tumingin siya sa loob ng van at nanigas ang kanyang mukha. 33, bulong niya. Napapikit sandali si Reyes, pinipigilan ang halo-halong pakiramdam ng pangingilabot at galit. Sinimulang suriin ni Isa ang mga katawan isa-isa.
Mabilis ang kanyang mga kamay kahit hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkabigla. Lahat ng biktima ay tila sabay-sabay namatay. Walang senyales ng paglaban. May maliliit na sugat sa kanilang mga leg. Halos hindi makita kung hindi susuriing mabuti. Ito ay hindi aksidente, mahinang sabi ni isa. Mayroong sinadyang gawin. Ang kanilang mga katawan ay tila inaalaga ang manatiling buo. Para bang may isang espesyal na likido na inilagay bago o pagkatapos silang mamatay. Tumingin sa kanya si Reyes na may tumitigas na panga. Kung totoo iyon, ito ay isang planadong pagpatay. Alam niyang ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang bangungot. Sa labas, nagsimula nang marinig ang iyak ng mga residente. Ang ilan sa kanila ay nagsabing nakikilala nila ang mga damit na suot ng mga biktima. Samantala, ang mga kamera ng cellphone ng mga tao ay nakapag-record na at kumakalat na sa social media. Alam ni Reyes na wala ng paraan para itago ang kasong ito. Sa loob ng ilang oras, ang balita tungkol sa 33 bangkay sa puting van ay yayanig sa buong lungsod, marahil sa buong bansa. At alam niyang kahahakbang niya pa lamang sa isang madilim na ipu-ipo na kayang wasakin ang sinumang masangkot. Kinaumagahan matapos matuklasan ang puting van sa lumang industrial zone ng North Harbor, ang himpilan ng pulisya ng Maynila ay naging parang pugad ng pukyutan. Walang tigil ang pagring ng telepono. Pinalibutan na ng mga mamamahayag ang harapan ng gusali, at ang mga pamilyang nawawalan ng kaanak ay nagsimulang magdatingan na may mga mukhang puno ng pag-aalala. Ang balita tungkol sa 33 bangkay ay kumalat na mula pa kagabi. Kahit sinubukan ni Reyes na pigilan ang impormasyon, ang digital world ay mas mabilis kumilos kaysa sa mga patakaran ng pulisya. Nakaupo si Police Colonel Alejandro Reyes sa kanyang opisina, namumugto ang mga mata. Isang oras lang siyang nakatulog sa kanyang silya. Puno ang screen ng kanyang computer ng mga paunang ulat, habang ang isang tasa ng kapeng barako sa kanyang mesa ay malamig na. Sa labas ng kanyang silid, naririnig ang ingay ng mga tao, ngunit sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ang kasong ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong krimen. Ang dami ng biktima, ang kondisyon ng mga katawan, at ang paraan ng pagkakaayos sa kanila ay nagpapahiwatig na may mas malaking bagay sa likod nito. May kumatok sa pinto. Pumasok si UC. Isabella David dala ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga paunang resulta ng pagsusuri. Mukha siyang pagod, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Sinabi niyang hindi niya maaaring ipagpaliban ang ulat na ito. Pinaupo siya ni Reyes at naghintay na may kumakabang dibdib. Dahan-dahang binuksan ni isa ang folder. Ipinakita niya ang mga larawan mula sa autopsy. Pinigilan ni Reyes ang kanyang hininga habang tinitingnan ang mga mukha ng mga biktima na nakita na niya kagabi. Lahat ng biktima ay may maliit na sugat sa bato. Halos hindi ito makita maliban kung susuriing mabuti. Magkakatulad ang hugis nito. Sinuri ko ang higit sa 10 biktima at lahat sila ay may parehong marka, sabi ni isa. Ang sugat ay parang tusok ng malaking karayom, hindi sugat mula sa karahasan, hindi rin kagat ng insekto. Ito ay isang iniksyon gamit ang isang espesyal na kagamitan. Sumandal si Reyes sa kanyang upuan. Kumunot ang kanyang noo. Kaya ininiksyonan sila ng isang partikular na likido. Tumango si isa. Ang dugo ng mga biktima ay nagpapakita ng kakaibang reaksyon. Mayroong chemical residue na hindi tumutugma sa mga karaniwang gamot. Kailangan kong magpadala ng sample sa Central Laboratory sa Maynila para makumpirma ang eksaktong sangkap nito. Ngunit ang paunang hinala ko ay isang uri ito ng tissue preservative. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit nanatiling buo ang kanilang mga katawan kahit ilang araw na. Biglang tumahimik ang silid, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang naririnig. Kinusot ni Reyes ang kanyang mukha. Kung totoo iyan, ibig sabihin ang 33 taong iyon ay namatay sa isang malupit na eksperimento, hindi lang simpleng pagpatay. Dahan-dahang isinara ni isa ang folder. Ganoon din ang iniisip ko. Walang senyales ng paglaban. Ibig sabihin, maaaring binigyan muna sila ng pampatulog. Bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, isang batang pulis ang pumasok na may mukhang natataranta. Iniulat niyang maraming pamilya ng mga biktima ang naghihintay sa labas.
Gusto nilang tiyakin kung kasama sa mga natagpuang bangkay ang kanilang mga kaanak. Ang mga sigaw at iyak ay umabot hanggang sa loob ng opisina ni Reyes. Isang ina pa nga ang sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak na nawawala isang linggo na. Tumingin si isa kay Reyes. Ibinulong niya na habang mas matagal nilang itinatago ang impormasyon, mas malaki ang pressure na darating. Ang media ay nagsusulat na ng balita na para bang walang kakayahan ang pulisya. Huminga ng malalim si Reyes. Alam niyang tama si isa, ngunit kung padalos-dalos niyang ilalabas ang lahat ng katotohanan nang walang matibay na ebidensya, maaari silang akusahan ng pagtatakip o paninirang puri. Pagkatapos ay naglabas si isa ng isang maliit na plastic bag mula sa kanyang folder. Sa loob nito ay may isang piraso ng manipis na metal na parang sirang karayom. Natagpuan ko ito sa isa sa mga bangkay. Ang hugis nito ay hindi tulad ng karaniwang medical needle. Mas mukha itong espesyal na kagamitan sa pag-iniksyon na maaaring ginawa para magpasok ng likido na may tiyak na dosis. Matagal na tinitigan ni Reyes ang maliit na bagay, naniningkit ang kanyang mga mata, at lalong bumigat ang kanyang dibdib. Naramdaman niyang ang kasong ito ay higit pa sa karaniwang saklaw ng kanyang tungkulin. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, isang malakas na ingay ang narinig mula sa labas. Sumisigaw ang mga reporter, tinatawag ang kanyang pangalan. Ang mga boses ng mga pamilya ng biktima ay humalo sa kislap ng mga kamera. Ang harapan ng himpilan ng pulisya ay naging parang palengke. Alam ni Reyes na hindi na siya maaaring magtago sa likod ng mga pader ng kanyang opisina. Inayos niya ang kanyang uniforme, huminga ng malalim at lumabas sa harapan. Nang bumukas ang pinto, agad na itinutok sa kanya ang mga mikropono at kamera. Sunod-sunod ang mga tanong. Totoo bang 33 bangkay ang natagpuan sa puting van? Biktima ba sila ng human trafficking? Sino ang salarin? Itinaas ni Reyes ang kanyang kamay, sinusubukang pakalmahin ang mga tao. Nagsalita siya na may matatag na boses. Mga kababayan, totoo pong may natagpuang 33 biktima sa loob ng isang closed van sa industrial zone ng North Harbor. Kasalukuyan po kaming nagsasagawa ng identifikasyon. Hinihiling po namin ang pasensya ng lahat. Ang pulisya ay nagtatrabaho araw at gabi para matukoy kung sino ang nasa likod ng trahedyang ito. Ngunit hindi nasiyahan ang mga tao. Nagtanong ang mga reporter kung totoo bang may mga senyales na sinadyang patayin ang mga biktima. Sumigaw ang ilang pamilya ng biktima, inaakusahan ang pulisya ng pagtatago ng katotohanan. Isang may edad na lalaki ang lumapit. Puno ng galit ang kanyang mukha. Isang linggo nang nawawala ang anak ko. Nakahanap kayo ng mga bangkay pero sinasabi ninyong hindi pa malinaw. Kailangan namin ng kasiguraduhan. Yumuko sandali si Reyes at pagkatapos ay tiningnan siya ng malalim. Naiintindihan po namin ang pagdurusa ninyo at ng iba pang pamilya. Ipinapangako po namin na lahat ng biktima ay isa-isang kikilalanin. Walang itatago. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi sapat para pawiin ang galit. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Sa huli, pumasok muli si Reyes sa kanyang opisina. Mabigat ang kanyang paghinga. Alam niyang ang kanyang posisyon ngayon ay parang nakaupo sa nagbabagang upuan. Ang pressure mula sa mga pamilya, media, at marahil mula sa kanyang mga nakatataas ay lalo pang lalaki. Sa kanyang puso, may masamang kutob siya. Ang kaso ng 33 bangkay ay hindi lang isang misteryo, kundi simula ng isang malaking bagyo na handang yumanig sa Maynila. Nang hapong iyon, ang interrogation room ng himpilan ng pulisya ng Maynila ay mas malamig kaysa karaniwan. Bahagyang kumikislap ang ilaw na neon, puno ng gasgas ang mesang kahoy, at may manipis na amoy ng sigarilyo sa hangin. Nakaupo si Police Colonel Reyes na tuwid ang likod, magkasalikop ang mga braso sa dibdib. Sa kanyang harapan, isang matandang lalaki na nasa 65 taong gulang ang mukhang balisa. Kulubot ang kanyang mukha, malungkot ang mga mata, at may manipis na puting balbas. Kilala siya ng mga residente bilang si Mang Cardo, isang dating gwardiya sa isang bodega sa pantalan ng North Harbor. Nakaupo si EUC. Isa sa tabi niya, may hawak na notebook. Handa siyang isulat ang bawat salitang lalabas sa bibig ng saksi. Sinimulan ni Reyes ang pag-uusap na may mahinahong tono, ngunit puno ng diin. Ikwento mo mula sa simula, Mang Cardo.
Ano talaga ang nakita mo noong gabi bago natagpuan ang van? Huminga ng malalim si Mang Cardo. Sinabi niyang noong gabi bago matagpuan ang van, pauwi siya mula sa pagdarasal bandang 9:00. Tahimik ang kalsada, tanging ang tunog ng hangin mula sa dagat at ang kalansing ng mga bakal mula sa mga lumang bodega ang maririnig. Malapit sa isa sa mga bodega, nakita niya ang isang puting van na nakahinto. Bumaba ang trooper. Sumandal si Reyes. Nakita mo ba ng malinaw ang mukha ng trooper? Umiling si Mang Cardo. Hindi niya nakita ang mukha dahil madilim noon. Ngunit may isang bagay siyang hindi malilimutan. Iba ang lakad ng taong iyon. Matikas, maayos, hindi tulad ng karaniwang trooper ng truck. Nakasuot siya ng parang coat ng doktor, may stethoscope pang ang nakasabit sa lig niya. Biglang tumahimik ang interrogation room. Natigilan si Isa habang nakatingin kay Reyes. Nagkatinginan sila, kapwa nakaramdam ng kakaibang pangingilabot mula sa testimonya. Isang doktor na bumaba mula sa isang van na puno ng 33 bangkay. Hindi iyon nagkataon lamang. Nagpatuloy si Mang Cardo. Binuksan niya sandali ang likurang pinto ng van, nag-ilaw ng flashlight at mabilis na isinara ulit. Noong sandaling iyon, may nakita akong parang nahulog mula sa loob, parang kamay ng tao na nakalailay. Pero mabilis itong itinulak pabalik ng trooper at isinara ang pinto. Pagkatapos ay umalis siya na nagmamadali. Tinapik ni Reyes ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Ang kwento ni Mang Cardo ay tumutugma sa kanyang kutob. Ang van ay hindi lamang pag-aari ng isang sindikato ng human trafficking. May isang taong may mataas na pinag-aralan, marahil isang mahalagang personalidad, ang sangkot. Tumingin siya kay Mang Cardo ng seryoso. Makikilala mo ba ang taong iyon kung sakaling makita mo siyang muli? Natahimik sandali si Mang Cardo. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi ang mukha niya ang naaalala ko, kundi ang tindig niya, ang kilos, at ang asal na hindi pangkaraniwang trooper. Tumango si Reyes at nagbigay ng babala. Napakahalaga ng iyong testimonya, pero huwag mong ikwento kaninuman para sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Napalunok si Mang Cardo, nanigas ang kanyang mukha. Naintindihan niya ang kahulugan ng babala. Isinara ni Isa ang kanyang notebook. Sa kanyang puso, kinilabutan siya. Ang larawan ng isang doktor na nagdadala ng van na puno ng 12-dosenang bangkay ay nagdagdag ng isa pang patong ng kadiliman sa kaso. Samantala, sa forensic lab ng hindi rin gaanong kalmado ang sitwasyon. Ang 33 bangkay ay nakahimlay pa rin sa cold storage. Walang tigil ang trabaho ng forensic team, isa-isang sinusuri ang mga katawan. Ang amoy ng formalin na humahalo sa lamig ng silid ay nagbigay ng bigat sa pakiramdam ng lahat. Bumalik si Isa sa forensic lab at sinimulang suriin ang ika-negatibo 32 biktima, isang binatang lalaki na may sugat ng iniksyon sa leg. Nagpatuloy siya sa huling biktima, isang lalaking nasa 30 taong gulang. Habang kinakapan niya ang pulso nito, biglang tumigil ang kanyang mga daliri. May mahinang pintig, halos hindi maramdaman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, bulong niya, buhay pa ang taong ito. Agad siyang sumigaw, tumatawag ng nurse. Mabilis! Ihanda ang oxygen, magdala ng emergency stretcher. Agad na inilipat ang biktima sa emergency room. Napakahina ng kanyang katawan, maputla ang balat, nangingitim ang mga labi, ngunit dahan-dahan pa ring tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Ikinabit ang isinalin ang oxygen. Ilang oras makalipas, dumating si Reyes na nagmamadali. Tense ang kanyang mukha. Totoo bang may nakaligtas? Tumango si Isa. Napakahina ng kanyang pulso, pero humihinga pa siya. Kung papayagan ng Diyos, makakapagsalita siya. Tumayo si Reyes sa tabi ng kama. Tiningnan niya ang mukha ng biktima, isang binatang may magulong buhok, at ang maliit na sugat sa liig ay kapareho ng sa ibang biktima. Nang dahan-dahang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga labi. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Humingi siya ng tubig. Binigyan siya ni Isa ng kaunting tubig gamit ang bulak. Dahan-dahang lumunok ang lalaki at bumulong, pinangakuan kami ng trabaho. Dadalhin daw sa ibang bansa. Pero sa silid na iyon, isa-isa kaming ininiksyonan.
tapos nagdilim ang lahat. Sumandal si Reyes. Sino ang nag-iniksyon sa inyo? Umubo ng malakas ang lalaki. Lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig, nanginginig ang kanyang katawan. Mabilis na tumunog ang monitor. Sinubukan siyang tulungan ng mga nurse. Sa huling lakas, bumulong ang lalaki ng isang pangalan. Chay. Antonio. Pagkatapos noon, nanlambot ang kanyang katawan. Isang mahabang tuwid na linya ang lumitaw sa monitor. Ipinikit ni isa ang mga mata ng biktima gamit ang nanginginig na kamay. Natahimik ang silid. Nanigas si Reyes, namumutla ang kanyang mukha. Ang pangalang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Chay. Antonio de Leon. Ang pangalang kilala sa buong Maynila, ang kalihim ng kagawaran ng kalusugan, isang personalidad na laging lumalabas sa telebisyon, isang pilantropo na madalas mamigay ng libreng gamot sa mga maralitang komunidad. Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Kung totoo ang pangalang iyon, kaharap nila ang isang kaaway na mas mapanganib kaysa sa mga karaniwang kriminal. Tumingin sa kanya si isa na may tensyon sa mukha. Paano kung malaman ito ng publiko? Sino ang maniniwala na ang isang taong itinuturing na anghel ay isa palang berdugo? Sa labas ng bintana, makulimlim ang langit ng Maynila, tila nakikipagpigil hininga sa madilim na lihim na kabubunyag pa lamang. Ang pangalan ni E.C. Antonio de Leon ay naging aninong bumabagabag sa kanila. At para kay Reyes, ang araw na iyon ang punto kung saan ang imbestigasyon ay naging isang labanan laban sa isang taong hindi lamang makapangyarihan sa larangan ng kalusugan, kundi pati na rin sa puso ng taong bayan. Kinabukasan, nagkagulo ang lungsod ng Maynila. Ang mga balita sa lokal na telebisyon at pambansang media ay nakatutok sa kaso ng van na may 33 bangkay. Ang harapan ng himpilan ng pulisya ay puno pa rin ang mga reporter at pamilya ng mga biktima. Bawat sulok ay tinututukan ng mga kamera ng telebisyon. Ang mga mikropono ay itinututok sa mukha ng sinumang lumabas at pumasok sa opisina. Nagkalat ang mga headline sa mga screen. Trahedya ng 33 bangkay sa misteryosong van. Mabagal ang pulisya sa pagbubunyag ng katotohanan. Sa isang pribadong istasyon ng telebisyon, ipinakita sa isang espesyal na programa ang isang taong lubos na naiba sa madilim na larawan sa forensic lab kagabi. Si E.C. Antonio de Leon ay lumitaw na may magiliw na ngiti. Namimigay siya ng mga relief goods sa isang barangay malapit sa pantalan. Naguunahan ang mga residente na lumapit, kumakaway ang mga bata. Napaluha sa tuwa ang mga ina. Isang mamamahayag ang nag-interview sa isang lola na yakap-yakap ang isang sakong bigas. Kung hindi dahil kay E.C. Antonio, baka hindi kami makakain ngayon, sabi niya habang umiiyak. Nakaupo si Police Colonel Reyes sa kanyang opisina, pinapanood ang palabas sa telebisyon. Nanigas ang kanyang mukha, matalim ang mga mata. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si E.C. Isa na may malungkot na ekspresyon. Bumulong siya ng mahina. Ito ang problema. Lahat ng tao ay nakakakita ng anghel, hindi ng demonyo. Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Mas maganda ang imahe niya sa publiko, mas madali niyang maitatago ang kanyang mga krimen. May kumatok sa pinto. Pumasok si Rico, dala ang isang makapal na folder. Ang trooper ng maliit na truck ay voluntaryo nang tumutulong bilang saksi at impormante. Sinabi niyang mayroon siyang ilang kakilala sa pantalan. Mula sa kanila, nakuha niya ang mga financial document at talaan ng pamamahagi ng gamot na may kaugnayan sa De Leon Medical Foundation ni E.C. Antonio. Binuksan ni Reyes ang folder. Agad na naningkit ang kanyang mga mata. May mga kahina-hinalang transaksyon sa pondo. Malalaki ang halaga. Madalas na wini-withdraw ng cash na walang paliwanag. Bukod pa rito, natagpuan ni Rico ang listahan ng mga voluntaryo para sa isang health program sa mga probinsya. Mula sa dose-dosenang pangalan na nakatala, may ilan na tumutugma sa pagkakakilanlan ng mga biktimang natagpuan sa van. Natigilan si isa sa pagbabasa ng listahan. Kaya ang mga taong iyon ay hindi biktima ng smuggling, kundi biktima mismo ng programa ni E.C. Antonio. Tinitigan ni Reyes si Rico.
Sigurado ka bang valid ang data na ito? Dahan-dahang tumango si Rico. Sumumpa po ang kontak ko sa pantalan na tunay ang mga talaang ito. Huminga ng malalim si Reyes. Nagsimula ng magkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle. Ginamit ni E.C. Antonio ang kanyang health program para mangalap ng mga biktima. Pinangakuan sila ng trabaho o tulong pagkatapos ay dinala sa ibang lugar. Kapag nabigo ang eksperimento o anuman ang ginagawa nila, ang mga bangkay ay itinatapon sa van na para bang isang kaso ng smuggling. Kinagabihan, nagpasya si Reyes na magsagawa ng direktang pagmamanman. Hindi siya maaaring umasa lamang sa mga dokumento. Isinama niya si Rico habang si Ilse. Isa ay nagmamanman mula sa malayo sa pamamagitan ng video call. Nagpanggap sila gamit ang isang lumang kotse at pumarada ng medyo malayo sa marangyang bahay ni Ilse. Antonio sa isang subdivision sa Quezon City. Ang bahay ay nakatayo ng maringgal na may matataas na pader, mga GPS camera sa bawat sulok at mga gwardyang nagpapalitan ng bantay. Mula sa labas, ang bahay ay tila tirahan ng isang ulirang opisyal. Ngunit may napansin si Rico sa likod ng bahay, isang maliit na gusali na parang bodega na may mga bentilasyong sarado. Paminsan-minsan, may naririnig na ugong ng makina mula sa loob. Ang tunog ay hindi tulad ng mga gamit sa bahay, mas parang malaking cooling machine o kagamitang medikal. Itinala ni Reyes ang lahat sa isang maliit na kamera na kanyang itinago. Alam niyang kailangang masuri ng mas malalim ang lugar na iyon. Kinabukasan, ipinalabas muli sa telebisyon si Ilse. Antonio. Sa pagkakataong ito, dumalo siya sa isang health seminar sa isang malaking hotel. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng nutrisyon para sa mga bata sa mga coastal area. Mahabang palakpakan ang sumunod sa kanyang talumpati. Ang kanyang mukha ay nakapaskil sa malalaking billboard na may slogan na iserbisyong pangkalusugan para sa lahat. Pinanood ni isa ang palabas na iyon na may pandidiri. Sa himpilan ng pulisya, pinatay ni Reyes ang screen na may matigas na mukha. Magaling, mahina niyang sabi. Habang mas tumataas siya, mas malakas siyang babagsak. Ngunit alam din niyang hindi madaling akusahan ang isang tulad ni Antonio. Maaaring bumaliktad ang publiko laban sa pulisya. Kailangan niya ng totoong ebidensya, isang record na hindi matututulan. Kinabukasan ng gabi, muli silang nagmanman. Mula sa malayo, nakita ni Reyes ang isang puting closed van na pumasok sa bakura ng bahay ni Antonio. Katulad ito ng van kung saan natagpuan ang 33 bangkay. Mula sa likurang pinto ng bahay, lumabas ang 2 taong nakaunipormeng puti. Ang isa sa kanila ay malinaw na si Ilse. Antonio mismo. Ang kanyang ngiti ay nanatiling mainit kahit na nagbibigay siya ng instruksyon sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanilang isinasakay ang nagpatigil sa hininga ni Reyes. Hindi mga kagamitang medikal, kundi ilang katawan ng tao na nanlalambot na parang hinimatay. Dinala sila sa bodega sa likod. Si isa, na nanonood sa pamamagitan ng video call, ay halos mabitawan ang kanyang cellphone. Diyos ko, hindi sila mga pasyente. Sila ay mga bagong biktima. Tumuwid ng upo si Reyes, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ngayon alam na natin ang tunay na mukha ng anghel na ito. Hindi siya tagapagligtas. Siya ay isang berdugong nakaputing guwantes. Noong gabing iyon, sa lihim na talaan ng investigador, ang pangalan ni Ilse. Antonio ay opisyal na isinulat na may pulang tinta bilang pangunahing suspect. Ngunit, alam din ni Reyes na sa isang maling hakbang, maaaring protektahan ng publiko ang doktor. Maaaring patahimikin ng kanyang mga nakatataas sa kapulisan ang investigasyon. At kung mangyari iyon, hindi lang ang kaso ang mawawala, kundi pati ang kanilang mga buhay. Lumalalim na ang gabi. Sa mga kalsada ng Maynila, nagsimulang umambon. Nagdagdag ito sa madilim na kapaligiran. Nakaupo si Reyes sa driver's seat, nakatingin ng diretsyo. Si Rico sa tabi niya ay sinusuri ang maliit na kamera na puno na ng mga record. Mula sa maliit na screen, nakikita ang mga mukha ng mga bagong biktima, ang malamig na puting bodega, at ang imahe ni Ilse. Antonio nang humingiting parang anghel sa publiko, ngunit may mukha ng demonyo sa likod ng saradong pinto. Alam ni Reyes na ang maliit na record na iyon ay maaaring maging susi para buksan ang tabing,
Ngunit maaari rin itong maging tiket nila sa kamatayan. Malakas ang buhos ng ulan sa Maynila mula pahapon. Madulas ang mga kalsada at ang mga ilaw ng sasakyan ay sumasalamin sa mga sanaw ng tubig. Sa loob ng himpilan ng pulisya, lalong tumindi ang tensyon. Ipinatawag si Police Colonel Reyes sa opisina ng hepe ng pulisya. Nandoon na si Police Brigadier General Marco Villanueva, isang mataas na opisyal na may malamig na mukha at matalim na titig. Tinitigan ni Villanueva si Reyes nang walang paligoy-ligoy. Sinabi niyang nagkakagulo ang lungsod dahil sa mga chismis na nag-uugnay sa pangalan ni Ify. Antonio. Ipinaalala niyang si Antonio ay isang bayani ng masa. Huwag kang gumawa ng problema sa pag-aakusa ng walang matibay na ebidensya. Ang tono ng kanyang boses ay hindi lamang isang babala, may nakatagong banta. Pinigilan ni Reyes ang kanyang galit. May matatag na boses, sinabi niyang mayroon na siyang record. Ipinapakita ng record na si Antonio ay nagdadala ng mga katawan ng tao sa bodega sa likod ng kanyang bahay. Hindi ito tsismis. Ito ay katotohanan. Ngunit malakas na tinapik ni Villanueva ang mesa. Ipinilit niyang walang search warrant, walang silbi ang record. Binalaan niya si Reyes na mag-ingat sa kanyang karera. Lumabas si Reyes sa silid na iyon na may matigas na mukha. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Kahit malamig ang hangin, alam niyang may mga maruruming kamay sa loob ng kapulisan na nagpoprotekta kay Antonio. Kahit sa pinakamataas na antas. Sa pasilyo, naghihintay si Rico na may pag-aalala. Kumusta, sir? Maikling sagot lamang ni Reyes. Hindi tayo maaaring magtiwala kaninuman. Samantala, naghihintay na si Ilse. Isa sa kanyang simpleng bahay. Silang tatlo ay umupong pabilog sa maliit na sala. Naririnig pa rin ang ulan sa bubong na yero, nagdaragdag sa madilim na pakiramdam. Nagsalita si isa na may matatag na boses. Hindi natin maaaring ibigay ang record na iyon sa opisina. Sa loob ng ilang oras, siguradong mawawala iyon. Idinagdag ni Rico na maaari nilang gamitin ang media. Kung kumalat ang record na iyon sa publiko, hindi na makakapagtago si Antonio. Ngunit umiling si Reyes. Hindi pa panahon. Kung ikakalat natin ang record ng walang paghahanda, maaari tayong akusahan ng paninirang puri. Malakas ang koneksyon ni Antonio. Maaari tayong makulong bago pa man maintindihan ng publiko ang nangyayari. Matagal silang natahimik. Tanging ang tunog ng ulan ang bumabasag sa katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Reyes ng may diin. Kailangan natin ng karagdagang ebidensya. Ang record na ito ay unang hakbang pa lang. Kailangan natin ang pagkakakilanlan ng mga biktimang buhay na nasa bodega. Kailangan natin ang mga talaan ng eksperimento. Kailangan natin ng iba pang saksi. Habang lumalalim ang gabi, may narinig na mga yabag sa bakura ng bahay ni isa. Agad na naging alerto si Reyes. Kinuha niya ang kanyang baril at sininyasan si Rico na maghanda. 3 beses kumatok sa pinto. Isang malalim na boses ang narinig mula sa labas. Ang pangalan ko ay Victor. Gusto kong makipag-usap. Binuksan ni Reyes ang pinto ng maingat. Sa harapan ay nakatayo ang isang lalaking matipuno. Matigas ang kanyang mukha na may peklat sa kaliwang sentido. Nakasuot siya ng itim na jacket na basang-basa ng ulan. Matatalim ang kanyang mga mata, puno ng pag-iingat. Tinutukan siya ni Reyes ng baril, ngunit dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Hindi ako kaaway. Dati akong miyembro ng police intelligence. Alam ko kung sino talaga si Antonio. Pumasok sila. Pinagmasdan ni isa ang lalaki ng may pagdududa. Ngunit agad na ipinakita ni Victor ang kanyang lumang V. Ikinuwento niyang tinanggal siya sa serbisyo dahil sinubukan niyang ibunyag ang isang kaso ng droga na kinasasangkutan ng isang opisyal. Simula noon, kumilos siyang mag-isa, nangongolekta ng ebidensya tungkol sa mga madidilim na network. Tinitigan ni Victor si Reyes. Sinabi niyang si Antonio ay hindi lang isang doktor. Bahagi siya ng isang malaking network na nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao. May pondo mula sa ibang bansa na pumapasok sa pamamagitan ng kanyang foundation. Ang mga biktima ay kinukuha sa pamamagitan ng pangako ng trabaho.
Ginagawa silang test subjects para sa mga bagong gamot. Ang 33 bangkay ay isa lamang sa maraming kaso. Halos hindi makapaniwala si Rico sa kanyang narinig. Tinakpan ni Isa ang kanyang bibig, pinipigilan ang pangingilabot. Nanatiling tahimik si Reyes, sinusubukang unawain ang lahat. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang gusto mo? Sumagot si Victor ng may tiwala. Gusto kong makipagtulungan kayo sa akin. Ilang buwan ko nang minamanmanan ang bodega ni Antonio. Alam ko ang mga lihim na daanan at ang schedule ng kanyang mga tauhan. Pero kailangan ko ng pulis na may tapang pa. Tiningnan ni Reyes sina Isa at Rico. Nagkatinginan silang tatlo. Alam nilang mapanganib ang desisyong ito. Kung magkamali sila, hindi lang ang kaso ang mawawala, kundi pati na ang kanilang mga buhay. Ngunit ang boses ni Victor ang bumasag sa kanilang pag-aalinlangan. Kung mananahimik tayo, patuloy na darami ang mga biktima. Lalong lalakas si Antonio. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Reyes. Sige, magtutulungan tayo. Pero isang bagay ang dapat mong malaman, Victor. Hindi ko hahayaang yurakan ang batas. Kung magtagumpay tayo, dapat bumagsak si Antonio sa pamamagitan ng batas. Hindi lang sa bala. Tumingin sa kanya si Victor na may bahagyang ngiti. Tingnan natin, Koronel. Ang mundo ng krimen ay hindi laging nalilinis gamit ang mga patakaran. Noong gabing iyon, binuo nila ang isang plano. Hindi pa tumitila ang ulan. Paminsan-minsan kumikidlat. Sa maliit na mesa sa bahay ni Isa, isang magaspang na mapa ang iginuhit. Itinuro ni Victor ang lokasyon ng bodega sa likod ng bahay ni Antonio, ipinakita ang mga daanan palabas at papasok, pati na ang posisyon ng mga gih. Maingat na itinala ni Rico ang lahat. Naghanda si Isa ng mga pangunang lunas kung sakaling makahanap sila ng biktimang buhay. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Ngunit sa loob ng maliit na silid, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng determinasyon na labanan ang isang peking anghel na sinasamba ng lipunan. At para kay Reyes, ang gabing iyon ang simula ng isang digmaan na hindi na kailanman magiging pareho. Noong gabing iyon, basa pa rin ang Maynila dahil sa ulan. Ang daan patungo sa subdibisyon ay tahimik. Paminsan-minsan lang may dumadaang sasakyan. Ang malamig na hangin na may amoy ng basang lupa ay pumuno sa paligid. Sa loob ng isang lumang kulay abong kotse, nakaupo si Police Colonel Reyes sa driver's seat. Sa tabi niya, hawak ni Rico ang isang maliit na kamera. Sa likod, si Victor at Yilsi. Isa ay naghahanda na may tensyon sa kanilang mga mukha. Tumingin si Reyes sa kanila. Ngayong gabi, hindi tayo maaaring mabigo. Kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, baka bukas ay nailipat na ang lahat ng biktima. Tumango si Victor habang sinusuri ang baril sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, pinag-aralan ko na ang bawat sulok ng bahay na iyon. Papasok tayo sa likod kung saan may blind spot ang mga githe. Huminto sila sa isang maliit na eskinita, ilang daang metro mula sa marangyang bahay ni Isi. Antonio. Mula sa malayo, ang bahay ay mukhang payapa na may maliwanag na mga ilaw sa bakuran. Ang mga mamahaling sasakyan ay maayos na nakaparada, at may mga gwardyang nagbabantay sa harap. Ngunit ang kanilang pakay ay hindi ang pangunahing bahay, kundi ang isang maliit na gusali sa likod. Mukha itong bodega na may kupas na puting pader. Sumenya si Victor. Dahan-dahan silang gumalaw sa isang bakanting lot sa tabi ng bahay. Dumikit ang basang damo sa kanilang mga pantalon. Ang tunog ng mga kuliglig ay humalo sa bumibilis na tibok ng kanilang mga puso. Nakarating sila sa mataas na pader na nakapalibot sa bodega. Itinuro ni Victor ang punto kung saan hindi abot ng kikif. Maingat silang umakyat at tumalon sa loob. Ang hangin sa paligid ng bodega ay kakaiba, malamig at may amoy kemikal. Mula sa isang maliit na bentilasyon, maririnig ang ugong ng makina. Tinakpan ni Isa ang kanyang ilong, namumutla ang mukha. Ang amoy na ito. Parang formalin, mahina niyang sabi. Sumenya si Reyes na manahimik. Gumalaw sila patungo sa isang pinto sa gilid. Nakapagtataka, hindi ito gaanong nakakandado. Dahan-dahan itong itinulak ni Victor. Nang bumukas ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila.
Isang puting ilaw na neon ang nagliliwanag sa isang malawak na silid na mas mukhang laboratorio kaysa bodega. Ang mga pader ay natatakpan ng puting tiles, at ang ilang mahahabang mesa ay puno ng mga test tube, bote ng mga likidong walang label, at mga hiringgilya. Sa isang sulok ng silid, may ilang mga kamang bakal. Natigilan si Reyes. Sa mga kama na iyon, nakahandusay ang mga katawan ng tao. Ang ilan ay walang malay, habang ang iba ay mahinang gumagalaw na may mga G na nakatusok sa kanilang mga braso. Mahinang umuugong ang mga monitor. Tinakpan ni isa ang kanyang bibig, halos masuka. Hindi sila mga pasyente. Sila ay mga biktima. Lumapit si Reyes sa isa sa mga kama. Isang binatang lalaki na may maputlang mukha ang dahan-dahang nagmulat ng mata. Nanginginig ang kanyang mga labi. Tulong! Huwag ninyo silang hayaang bumalik. Yumuko si Reyes. Sino ang tinutukoy mo? Ngunit bago pa makasagot ang biktima, narinig ang mga yabag mula sa isang pasilyo sa loob. Mabilis silang nagtago sa likod ng isang malaking metal na kabinet. Bumukas ang pangunahing pinto. Ang taong lumitaw ay nagpatigil sa kanilang hininga. Pumasok si Ilse. Antonio na may malinis na puting coat. Malamig ang kanyang mukha, walang mainit na ngiti na karaniwan niyang ipinapakita sa telebisyon. Dalawang katulong ang sumunod sa kanya, may dalang tray na puno ng mga hiringgilya. Siguraduhin ninyong tama ang dosis, sabi ni Antonio na may patag na boses. Huwag hayaang may mamatay ng maaga. Kailangan ko ng kumpletong data. Naglakad siya palapit sa kama ng biktima, sinuri ang pulso, tiningnan ang monitor, at nagbigay ng utos sa kanyang mga katulong. Ang kanyang mukha ay puno ng kalkulasyon, parang isang siyentipiko na sinusuri ang resulta ng isang eksperimento. Halos mapaiyak si isa nang makita iyon. Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao, gusto nang lumabas mula sa pinagtataguan, ngunit pinigilan siya ni Victor. Hindi pa panahon, bulong niya. Hindi tayo handang lumaban ngayon. Pinigilan ni Reyes ang kanyang galit. Alam niyang tama si Victor, ngunit nag-aapoy ang kanyang puso sa nakikitang kasamaan. Naghintay sila hanggang sa lumabas si Antonio sa silid. Nang ligtas na ang paligid, sumenya si Reyes. Mabilis na kinunan ni Rico ng video ang lahat ng biktima. Sinuri ni isa-isa ang pulso ng mga biktima. Ang ilan ay buhay pa. Kahit napakahina, nagpatak siya ng tubig sa labi ng isang dalaga na halos walang malay. Biglang may narinig na kaluskos mula sa pinto sa gilid. Isang lalaking nakaitim ang pumasok na may mahinahong mga hakbang. Ang baril na may silencer sa kanyang kamay ay nagpa-alerto sa lahat. Ngunit huminto ang lalaki at ibinaba ang baril. Huwag kayong sumigaw. Hindi ako kaaway. Ang pangalan ko ay Leo. Alam ko ang ginagawa ni Antonio. Tinutukan siya ni Reyes ng baril. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay diretso at matatag. Mabilis siyang nagpaliwanag na matagal na niyang minamanmanan ang network na ito. Gusto niyang pigilan ang pagpapadala ng mga biktima ngayong gabi, ngunit binalaan niya sila. Hindi ninyo maililigtas ang lahat. Masyadong marami ang biktima. Aalis ang barko bago mag-umaga. Ang magagawa ninyo lang ay maglabas ng isang saksi. Isa lang ay sapat na para pabagsakin si Antonio. Tumingin si isa kay Reyes na mailuhang mga mata. Sir, lahat sila ay tao. Paano natin iiwan ang iba? Natahimik si Reyes, durog ang puso, ngunit alam niyang tama ang lalaki. Apat lang sila laban sa dose-dose ng armadong tao. Kung padalos-dalos sila, lahat sila ay mamamatay. Narinig ang mga yabag na papalapit mula sa pasilyo, aya't kailangan na nilang magdesisyon. Tiningnan ni Reyes sina Victor, Rico at isa. Nagsalita siya na may mahinang ngunit matatag na boses. Dalhin natin ang isa na pinakamalamang na makaligtas. Ang iba, babalikan natin. Agad nilang pinili ang isang binatang biktima na may sapat pang lakas. Nagkabit si isa ng emergency D. Inihanda ni Victor ang daan palabas sa likod. Palapit na ng palapit ang mga yabag. Narinig ang mga sigaw na may malamig na medikal na tono. Bumalik si Antonio at ang kanyang mga katulong. Binuhat ni Reyes ang biktima. Dala ni Rico ang kamera. Pinangunahan ni Victor ang daan.
Tumakbo sila sa isang makitid na pasilyo, dumaan sa likurang pinto, at pumasok sa madilim na hardin sa likod ng bodega. Narinig ang mga sigaw na humahabol sa kanila, sinundan ng malakas na tunog ng alarm. Muling umambon na nagtakip sa kanilang mga yapak sa basang lupa. Tumakbo si Reyes nang hindi lumilingon, buhat-buhat pa rin ang biktima. Mabigat ang kanyang hininga. Pinipigilan ni Isa ang iyak habang tinitiyak na tumitibok pa rin ang puso ng biktima. Si Rico sa likod ay halos matumba, ngunit bumangon ulit. Nang makalabas sila sa bakod, naghihintay na ang lumang kotse. Nagmamadali silang pumasok. Pinaharurot ni Reyes ang makina sa madulas na daan. Mula sa likod, narinig ang mga putok ng baril. Tumama ang mga bala sa gilid ng kotse. Gumanti si Victor mula sa bintana. Umikot-ikot ang kotse ngunit nagpatuloy. Sa likod, mahigpit na hinawakan ni Isa ang kamay ng biktima. Bumulong siya na may nanginginig na boses. "Kapit lang, anak. Ikaw ang tanging pag-asa namin para pabagsakin ang demonyong nagpapanggap na anghel." Ang lumang kotseng minamaneho ni Reyes ay humarurot sa madulas na kalsada ng Maynila. Malakas ang buhos ng ulan. Ang mga wiper ay hirap sa pag-alis ng tubig sa salamin. Sa likod, abala si Ilse. Isa sa pag-alalay sa binatang biktima na kanilang inilabas mula sa bodega. Hirap itong huminga, maputla ang balat at nangingitim ang mga labi. Nag-aalalang tumingin si Rico mula sa gilid. Si Victor, na nakaupo sa tabi ni Reyes, ay lumingon. Tiniyak niyang humihinga pa ang biktima at nagsalita ng may diin, "Kailangan nating maghanap ng ligtas na lugar. Kung dadalhin natin siya sa ospital, siguradong mahahanap siya ng mga tao ni Antonio." Tumango si Reyes, diretso ang tingin sa basang daan. "Dadalhin natin siya sa isang safe house sa bandang Fairview. Bihirang gamitin ang lugar na iyon, iilan lang ang nakakaalam." Ngunit pagkasabi pa lang niya noon, dalawang maliwanag na ilaw ang lumitaw sa likuran. Dalawang itim na sasakyan ang sumusunod sa kanila ng mabilis. Sumigaw si Rico, "Hinahabol tayo." Mas lalong inapakan ni Reyes ang gas. Umugong ng malakas ang lumang kotse, ngunit malinaw na dehado ito sa mga humahabol. Ang unang bala ay tumama sa kanang bahagi ng kotse. Sumigaw si Isa habang yumuyuko, pinoprotektahan ang biktima gamit ang kanyang katawan. Nanatiling pokus si Reyes, matatag ang kamay sa manibela. Binuksan ni Victor ang bintana, itinutok ang baril at nagpaputok. Bahagyang umikot ang isa sa mga humahabol, ngunit patuloy pa rin itong sumusunod. Lalong tumindi ang habulan nang pumasok sila sa isang makipot na daan sa gilid ng lungsod. Dahil sa ulan, madulas ang aspalto. Ang mga gulong ay umuugit sa bawat matalim na liko. Mahigpit na kumapit si Rico sa dashboard. Tense ang kanyang mukha. Patuloy na sinusuri ni Isa ang pulso ng biktima. Napakihina. Kung magpapatuloy ang ganito, baka mamatay siya. Biglang iniliko ni Reyes ang manibela, patungo sa isang madilim na daan sa isang baryo. Ilang metro lang ang naaaninag ng ilaw ng kotse. Mula sa salamin, nakikita pa rin ang isang itim na sasakyan. Nagpaputok ulit si Victor. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang ilaw ng kalaban. Namatay ang ilaw nila, ngunit patuloy pa rin ang ugong ng makina. Bigla, mula sa harapan, isang malaking ilaw ang lumitaw. Isang malaking truck ang humarang sa daan. Malakas na inapakan ni Reyes ang preno at huminto ang kotse ilang metro na lang bago bumangga. Mula sa likod ng truck, lumabas ang ilang lalaking may dalang itim na payong at baril. Agad nilang itinutok ang mga baril sa kotse ni Reyes. Nagpanik ang lahat. Yumuko si Rico. Mas mahigpit na niyakap ni Isa ang biktima. Naggitngit ang ngipin ni Victor, handang magpaputok, ngunit bago pa niya makalaboso ang gatilyo, isang malalim na boses ang narinig. "Huwag magpaputok." Mula sa likod ng isang itim na payong, lumitaw ang isang taong nakauniporme ng pulis na may itim na kapote. Malinaw ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw ng truck. Si Brigadier General Villanueva. Tiningnan siya ni Reyes na may nag-aapoy na mga mata. "Kaya totoo nga, kasama ka sa kanila." Bahagyang humiti si Villanueva. "Sinabi ko na sayo, huwag kang makialam, Reyes. Pinabibilis mo lang ang sarili mong kamatayan."
Lumapit siya habang nakatutok pa rin ang baril. Binuksan ni Reyes ang pinto ng kotse at tumayo sa ilalim ng malakas na ulan, hawak pa rin ang kanyang baril. Kahit alam niyang mas marami ang kalaban. Ipinagkanulo mo ang iyong sinumpaang tungkulin bilang pulis. Pinili mong maging aso ng isang doktor na nagpapanggap na anghel. Maikling tumawa si Villanueva. Huwag kang maging inosente, Reyes. Ang mundo ay hindi kailanman pumanig sa mga taong masyadong matuwid. Si Antonio ay may pera, kapangyarihan at suporta. Ikaw, mayroon ka lang idealismo. Lumabas din si Victor mula sa kotse, nakatutok ang baril. Kung ganoon kalakas si Antonio, bakit kailangan mo pang harangan ang daan sa ganitong maruming paraan? Hindi ba't dapat ay nakaupo ka lang sa iyong malambot na upuan at nag-enjoy? Tumingin si Villanueva na may matalim na titig. Ikaw, Victor. Ang traidor na tinanggal. Matagal na kitang gustong patahimikin. Lalong tumindi ang tensyon. Dahil sa malakas na ulan, bahagyang maririnig ang mga putok mula sa malayo. Nagsimula ng palibutan sila ng mga tauhan ni Villanueva. Alam ni Reyes na nasukol na sila. Ngunit biglang may malakas na busina ang narinig. Mula sa kabilang direksyon, isang lumang pickup ang pumasok. Ang ilaw nito ay tumagos sa malakas na ulan. Mabilis itong nagmaneho. Lumingon si Reyes, nagulat. Si Mang Cardo, ang matandang saksi na nakakita sa van sa pantalan. Walang pag-aalinlangan, sinenyasan ni Reyes sina Rico at isa na ilipat ang biktima. Nagbigay si Victor ng cover fire. Nagpalitan ng putok sa gitna ng ulan. Sa hirap, nakapasok sila sa pickup ni Mang Cardo. Umugong ang lumang makina, umikot ang mga gulong sa madulas na daan at humarurot paalis. Galit na sumigaw si Villanueva habang nagpapaputok, ngunit ang mga bala ay tumama lamang sa hangin. Sa loob ng sasakyan, lahat ay humihingal. Inaalagaan pa rin ni isa ang biktima. Lumingon si Rico kay Mang Cardo. Paano niyo po nalaman na nandito kami? Bahagyang humiti ang matanda kahit basang-basa ng ulan. Matagal ko nang minamanmanan ang bahay na iyon. Nakita kong may malaking kilo sila ngayong gabi. Alam kong masasaktan kayo. Tumingin si Reyes sa unahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nakaligtas tayo ngayon pero mahaba pa ang laban. Hindi titigil sina Antonio at Villanueva. Tumango si Victor habang nagre-reload. At hindi rin tayo titigil. Hanggat humihinga ang biktima, may dahilan tayong lumaban. Patuloy na humarurot ang pickup sa gitna ng ulan patungo sa isang madilim na daan sa probinsya. Sa likod, nanginginig pa rin ang biktima, ngunit bahagyang bumukas ang kanyang mga mata. Mahina siyang bumulong. Ang pangalan ko ay Miguel. Mabilis na lumingon si Reyes. Kapit lang, Miguel. Ikaw ang pinakamahalagang saksi. Sa boses mo, mapapabagsak natin sila. Sa labas, malakas pa rin ang buhos ng ulan sa Maynila. Madulas at tahimik ang mga kalsada. Ngunit sa likod ng kadiliman, siguradong nagmamasid pa rin ang mga mata ni Isi. Antonio. Alam ni Reyes na ang gabing ito ay simula pa lamang. Ang tunay na labanan ay kasisimula pa lang. Ang lumang pickup ni Mang Cardo ay tumatakbo sa isang madilim na daan sa probinsya. Tumila na ang ulan, tanging maliliit na patak na lang ang natitira sa salamin. Ang tunog ng lumang makina ay humahalo sa ihip ng hangin. Sa likod, abala si Ilse. Isa sa pag-aalaga kay Miguel para manatiling mainit. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng binata, tinitiyak na hindi ito mawala ng malay. Sinubukang imulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit may kaunting lakas pa siyang natitira. Lumingon si Reyes mula sa harap. Kailangan mong lumaban, Miguel. Ikaw ang tanging saksi. Ang boses mo ang makakapagpabagsak sa kanila. Dahan-dahang lumunok si Miguel at bumulong, halos hindi marinig. Pinangakuan kami ng trabaho sa ibang bansa. Naniwala kami. Pero pagdating sa bodega, isa-isa kaming ininiksyonan. Nagdilim ang lahat. Marami ang hindi na nagising. Nagpatak si isa ng tubig sa labi ni Miguel para makapagsalita pa siya. Alam mo ba kung sino ang namumuno sa lahat ng ito? Nanginginig si Miguel, bahagyang nakabukas ang mga mata.
Yung doktor, si Antonio. Siya ang sumuri sa amin. Ngumiti siya, sinasabing bahagi kami ng isang research para sa bagong gamot. Pero ginawa kaming mga eksperimento. May mga namaga ang katawan, may mga nanigas ang ugat. Kapag may nag-aagaw buhay, sasabihin lang nilang failed, tapos itatapon ang katawan sa van. Si Rico, na nakaupo sa tabi ni Isa, ay natigilan. Yumuko siya, naggitingit ang ngipin sa galit. Mas humigpit ang hawak ni Reyes sa manibela. Matigas ang kanyang mukha. Tumingin din si Victor kay Miguel. May nakita ka bang pulis doon? Dahan-dahang tumango si Miguel. May isang opisyal na dumating, may dalang permit. Tinatawag nila siyang Villanueva. Pagkatapos noon, wala nang nakatakas. Ang pangalang iyon ay nagpatigil sa lahat sa loob ng sasakyan. Tinakpan ni Isa ang kanyang bibig. Nagmura si Rico ng mahina. Huminga ng malalim si Reyes. Kaya totoo nga, si General Villanueva ay hindi lang protektor, bahagi siya mismo ng krimen. Nagpatuloy ang sasakyan patungo sa isang lumang bahay sa gilid ng Fairview. Ang bahay ay pag-aari ng isang matagal ng kaibigan ni Mang Cardo na iniwan na. Simpleng gawa sa kahoy, napapalibutan ng matataas na damo, at walang kalapit na kapitbahay, perpekto para pagtaguan. Mabilis silang pumasok. Agad na inihanda ni Isa ang isang maliit na silid bilang pansamantalang emergency room. Inihiga si Miguel sa isang manipis na kutson, tinakpan ng makapal na kumot. Sinuri ni Isa ang kanyang presyon. Kritikal ang kanyang kalagayan, sabi niya na may seryosong mukha. Kung walang kumpletong medikal na atensyon, maaari siyang mamatay sa loob ng ilang araw. Tumingin si Reyes sa kanya. Imposible ang ospital. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Si Victor, na nakaupo sa isang silyang kawayan, ay tumango. May kilala akong isang lumang klinika sa labas ng lungsod, pinapatakbo ng mga dating medical volunteer. Kontra-korupsyon sila, walang kinalaman kina Antonio o Villanueva. Kung may ligtas na lugar, iyon na iyon. Pero halos 2 oras ang biyahe, dadaan sa isang maliit na gubat. Natahimik sandali si Reyes at tumango. Dadalhin natin siya doon bago mag-umaga. Samantala, lumabas si Rico para tiyakin ang lugar. Malamig ang hangin, nagsimulang bumaba ang hamog. Tiningnan niya ang tahimik na daan. Ngunit sa malayo, may nakita siyang ilaw ng sasakyan na dahan-dahang gumagalaw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pumasok siya ulit na may tensyon sa mukha. Sir, may patrol car na dumaan sa harap. Baka mga tao ni Villanueva, hinahanap tayo. Agad na pinatay ni Reyes ang gasera. Naging madilim ang bahay. Pinigilan nila ang kanilang paghinga. Tanging ang tunog ng ambon at ng kanilang mga puso ang maririnig. Mula sa siwang ng bintana, ang ilaw ng sasakyan ay tumanglaw sa bakuran. Dahan-dahang huminto ito at pagkatapos ay umalis. Nakahinga sila ng maluwag. Ngunit alam ni Reyes na nagsimula na ang paghahanap. Umupo si Mang Cardo sa sahig, malungkot ang mukha. 30 taon na ang nakalipas, nakakita ako ng ganito. Isang van na puno ng bangkay sa pantalan. Sabi ng mga otoridad, aksidente sa trabaho. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Simula noon, hindi na ako natahimik. At ngayon, naulit ang kasaysayan. Tumingin si Isa sa matanda ng maihabag. Kaya matagal niyo na pong alam na may kabulukan sa pantalan? Dahan-dahang tumango si Mang Cardo. Pero isa lang akong gwardiya. Sino ang maniniwala sa akin? Ngayon na ang panahon para lumabas ang katotohanan. Kahit nabuhay ang kapalit. Sinubukang magsalita muli ni Miguel mula sa kanyang higaan. Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. May mga dokumento. Mga talaan ng eksperimento. Nakatago sa basement ng bodega. Kung mahahanap ninyo iyon, lahat ay maniniwala. Mahigpit na hinawakan ni Isa ang kanyang kamay. Magpahinga ka muna. Malaki na ang naitulong mo. Tumayo si Reyes malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman. Sa kanyang isipan, alam niyang mas naging malinaw ang kanilang misyon. Hindi lang protektahan si Miguel, kundi hanapin din ang mga lihim na dokumento. Sa pamamagitan noon, walang sinuman ang makakapagkaila.
Tumayo si Victor, naninigas ang kanyang balikat. Kung babalik tayo sa bodega, dapat handa tayong mamatay. Mas mahigpit na nila iyong babantayan ngayon. Lumingon si Reyes sa kanya. Ang kanyang mukha ay matigas ngunit puno ng determinasyon. Marami na akong nawala sa buhay ko. Pero hindi ko hahayaang mawala pa ang katarungan. Lumalalim na ang gabi. Nagpalitan sila ng bantay. Si Miguel ay mahimbing na natutulog. Si Isa ay nakaupo sa tabi niya. Nililinis ni Rico ang isang maliit na baril na minana niya. Tinitingnan ni Victor ang mapa ng gubat. Si Reyes ay nakaupo sa beranda, nagsindi ng sigarilyong matagal na niyang iniwasan. Alam niyang bawat segundo ay mas nagiging mapanganib. Ngunit ngayong gabi, alam din niyang hindi na sila nag-iisa. Mayroon silang saksi, katotohanan at dahilan para lumaban. Kahit na ang buong lungsod ay nagbubulag-bulagan. Madilim pa ang kalangitan nang gisingin ni Reyes ang lahat. Ang malamig na hangin ay tumatago sa balat. Ang huni ng mga kuliglig ay maririnig sa labas ng lumang bahay. Si Miguel ay nakahiga sa isang pansamantalang stretcher na gawa sa kawayan at tela. Inihanda ni Ilse. Isa ang kanyang mga kagamitan, tinitiyak na tuloy-tuloy ang pagpatak ng gihi. Sinabi ni Reyes ng mahina, aalis na tayo bago mag-umaga. Ang daan patungo sa klinika ay dadaan sa gubat. Bihirang gamitin. Kung mahuhuli tayo, siguradong may mga harang na ang mga tao ni Villanueva. Tumango si Victor, inilagay ang gusot na mapa sa kanyang jacket. Ako ang magiging gabay. Mahirap ang daan pero mas ligtas. Maingat silang lumabas. Dumikit ang basang lupa sa kanilang mga sapatos. Sumama si Mang Cardo kahit matanda na. Iginiit niyang hindi siya maiiwan. Matagal na raw siyang nanahimik. Ngayon na ang panahon para bumawi. Inalalayan siya ni Rico. Muling pinaandar ng dahan-dahan ang pick-up. Pinatay ang ilang ilaw para hindi mahalata. Ang mahinang ilaw lang ang tumatanglaw sa bako-bakong daan. Bahagyang gumalaw si Miguel, bahagyang iminulat ang mga mata. Saan tayo pupunta? Tanong niya ng mahina. Pinakalma siya ni Isa habang hawak ang kanyang kamay. Dadalhin ka namin sa isang ligtas na lugar, anak. Kapit lang. Matapos ang halos isang oras, nakarating sila sa isang maliit na tulay. Makapal ang hamog, bumabalot sa daan. Biglang sumenya si Victor na huminto. Inapakan ni Reyes ang preno. Mula sa malayo, dalawang itim na sasakyan ang nakaharang sa daan. Ilang lalaki ang nakatayo na may dalang baril. Malabo ang kanilang mga anino sa likod ng hamog. Naghihintay na sila, bulong ni Rico. Agad na inikot ni Reyes ang manibela, ngunit mula sa likod, narinig ang ugong ng makina. Dalawa pang sasakyan ang lumitaw, pinalibutan sila. Patibong. Naging tensyonado ang lahat. Yumuko si Isa para protektahan si Miguel. Tumingin si Mang Cardo kay Reyes na may pag-asa. Sinuri ni Victor ang kanyang baril. Kailangan nating lumabas sa kaliwa. May daanan papasok sa gubat. Mabilis na tumango si Reyes. Lahat bumaba na. Lumabas sila. Madulas ang lupa. Tinulungan ni Reyes si Rico na buhatin ang stretcher ni Miguel. Si Isa ay naglalakad sa tabi. Si Victor ang nanguna, handa ang baril. Si Mang Cardo ay hirap sa likod. Narinig ang mga sigaw. Nagsimulang lumapit ang mga armadong lalaki. Tinanglawan sila ng mga flashlight. Ang unang putok ay pinakawalan. Mabilis na gumanti si Victor. Sumigaw si Reyes, mabilis, sa gubat. Tumakbo sila sa gitna ng hamog. Isang mabatong daanan ang nagdala sa kanila sa loob ng gubat. Ang matataas na puno ay nagsilbing lilim. Ang tunog ng mga nababasag na sanga ay umalingaw-ngao sa bawat hakbang. Hirap si Miguel sa stretcher. Patuloy na bumubulong si Isa para pakalmahin siya. Narinig pa rin ang mga putok sa likuran. Paminsan-minsan, humihinto si Victor para magpaputok sa mga aninong humahabol. Humihingaw si Rico. Kaunti na lang, sabi ni Reyes. Kailangan nating makatawid sa ilog. Matapos ang halos kalahating oras, nakarating sila sa pampang ng isang maliit na ilog. Malakas ang agos.
Kailangan nating tumawid, sabi ni Victor. Tumango si Reyes. Maingat nilang ibinaba ang stretcher. Nanginginig ang mga binti ni isa sa madulas na bato. Pinapanatili niyang hindi matanggal ang ihi ni Miguel. Inalalayan ni Rico si Mang Cardo. Pumasok sila sa malamig na tubig. Nang malapit na sila sa kabilang pampang, narinig ang malakas na putok. Lumitaw ang ilang lalaki sa pampang. Nakatutok ang mga baril. Yumuko si Reyes. Tumama ang mga bala sa tubig sa paligid nila. Gumanti si Victor. Sa hirap, nakatawid sila. Humihingal, basang-basa, ngunit humihinga pa rin si Miguel. Ipinatong ni isa ang kanyang tainga sa dibdib ng biktima. Mahina ang tibok, ngunit nandoon pa. Tumingin si Reyes sa likuran. Sa likod ng hamog, nakikita pa rin niya ang mga anino ng mga tao ni Villanueva, ngunit ang malakas na agos ng ilog ay nagbigay ng distansya. Alam niyang wala silang maraming oras. Kailangan nilang magpatuloy patungo sa lumang klinika. Sa gitna ng hamog, nagpatuloy ang kanilang mabibigat na hakbang. Bawat isa ay may dalang sugat at pagod, ngunit mayroon ding pag-asa. Si Miguel, ang tanging saksi, ay naging pabigat at liwanag na maaaring magbunyag ng malaking katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Reyes ang kanyang baril. Hindi tayo titigil, bulong niya. Hindi ngayong gabi, hindi bukas, hanggang sa bumagsak si Antonio at lahat ng nagpoprotekta sa kanya sa harap ng katarungan. Nagsimulang humawi ang hamog ng umaga nang makalabas ang grupo mula sa gubat. Humihingal sila, basang-basa ang damit. 100 ng lupa ang nasa harapan nila. Mula sa malayo, may isang lumang gusali na nakatayo sa gilid ng isang tubuhan. Kupas ang pader, kinakalawang ang bubong, ngunit matibay pa rin. Itinuro ito ni Victor. Iyan ang klinikang sinasabi ko. Nagmamadali silang naglakad. Dala-dala pa rin ang stretcher ni Miguel. Patuloy na binabantayan ni Izzy. Isa ang VE. Hinigpitan ni Mang Cardo ang kanyang sarong. Nanguna si Reyes, alerto. Nang makarating sila, bumukas ang pinto ng klinika. Isang may edad na lalaki na mailumang coat ang sumalubong. Puti na ang kanyang buhok. Pagod ang mukha, ngunit puno ng katapatan ang kanyang mga mata. Siya si U.C. Widodo, isang dating medical volunteer. Agad niyang nakilala si Victor. Buhay ka pa, mahina niyang sabi. Tumango si Victor. May dala akong mga kaibigan. Kailangan nila ng ligtas na lugar. Si Miguel ay kritikal. Walang tanong, pumasok sila. Tumulong ang ilang batang voluntaryo. Dinala si Miguel sa isang simpleng silid na mailumang kagamitang medikal. Sumama si isa at agad na tumulong. Tumayo si Reyes sa pintuan. Ang simpleng klinika ay nagbigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Agad na kinabitan ng oxygen si Miguel, pinalitan ang at sinuri ang presyon. Lumabas si isa makalipas ang ilang minuto. Mahina pa rin si Miguel, pero mas malaki ang sansa niyang mabuhay dito, sabi niya. Tumango si Reyes. Sa sala, umupo sila. Hindi titigil si Antonio, sabi ni Victor. Kailangan natin ng susunod na hakbang. Hindi ba't mas mabuting ikalat na natin ang video, tanong ni Rico. Hindi pwede, sagot ni Reyes. Sasabihin nilang peke iyon. Kailangan natin ang mga dokumento ng eksperimento mula sa basement ng bodega. Iyon lang ang ebidensyang hindi nila matututulan. Tumango si Mang Cardo. Sinabi rin ni Miguel na kapag nabunyag ang mga dokumentong iyon, lahat ay maniniwala. Kung ganoon, kailangan nating bumalik, sabi ni Victor. Pero sa pagkakataong ito, para kunin ang mga dokumento. Kahit buhay ang kapalit. Tumayo si Reyes. Alam ko ang panganib pero ito lang ang paraan. Nagsalita si EUC. Isa. Kung babalik kayo, may iwan ako rito para alagaan si Miguel. Siya ang susi natin. Kung mabuhay siya, ang kanyang testimonya ay magiging armas. Tumingin si Rico sa kanila, nag-aalinlangan. Tinapik siya ni Mang Cardo. Hayaan mo akong manatili dito kasama niya. Pwede pa akong magbantay. Tumango si Rico. Kung ganoon, tayong tatlo lang ang babalik sa bodega,
sabi ni Victor kay Reyes. Ako, ikaw at si Rico. Sapat na iyon, matatag na sagot ni Reyes. Habang nagpaplano sila, may narinig na yabag mula sa labas. Isang batang voluntaryo ang pumasok na natataranta. Dok, may kotseng huminto sa kalsada. Mukhang hinahanap nila ang lugar na ito. Agad na tumayo si Reyes. Patayin ang lahat ng ilaw. Walang ingay. Naging madilim ang klinika. Mula sa siwang ng bintana, nakita ni Reyes ang dalawang itim na kotse. Bumaba ang ilang lalaki, nag-ilaw ng flashlight. Malinaw na mga tao sila ni Antonio. Hinawakan ni Reyes ang kanyang baril. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Alam niyang hindi sila maaaring magtago ng matagal. Sepat o lambat, mabubunyag ang lugar na ito. Sa kanyang puso, nangako siya na ngayong gabi o bukas, hindi na maiiwasan ang isang bukas na labanan. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay maririnig pa rin sa labas ng klinika. Mula sa likod ng bintana, nakikita ni Reyes ang mga anino ng mga armadong lalaki na kumakala. Ang ilaw ng kanilang mga flashlight ay tumatago sa hamog. Bawat isa sa loob ay nagpipigil ng hininga. 10 sila, lahat may baril, bulong ni Victor. Hindi ito ordinaryong pagmamanman. Alam na nila na mayroon dito. Tumango si Reyes. Lumabas si Ilse. Isa mula sa silid. Nagsisimulang maging balisa si Miguel. Mahina ang pulso niya. Hindi siya maaaring ilipat. Kung magkakaputukan, manganganib ang buhay niya. Tumingin si Reyes kina Victor at Rico. Kung mananatili tayo rito, papasukin nila tayo at mahahanap ang lahat. Pero kung lalabas tayo, hindi maiiwasan ang barilan. Parehong masama ang pagpipilian, sabi ni Victor. Si Mang Cardo, na kanina pa nakaupo, ay nagsalita. Matanda na ako. Kung kailangan ng pang-abala, ako na. Hindi, Mang Cardo, sabi ni Reyes. Sama-sama tayong lalaban. Biglang may malakas na katok sa pinto. Alam naming nasa loob kayo. Buksan ninyo bago namin sirain ito. Hinawakan ni Rico ang maliit na kutsilyo sa kanyang baywang. Nanginginig ang kanyang kamay. Kalma lang, sinenyasan ni Reyes. Maaari akong lumabas sa likod at umatake mula sa gilid, bulong ni Victor. Tumango si Reyes. Pero mag-ingat ka. Muling kinalampag ang pinto. Lahat sa loob, utos ni Reyes. Patayin ang ilaw. Alagaan si Miguel. Nang masira ang kandado, bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 lalaki. Tinutukan nila ng flashlight ang madilim na silid. Kasabay nito, narinig ang putok mula sa hardin. Kumilos na si Victor. 2 bantay sa labas ang bumagsak. Narinig ang mga sigaw. Ang mga lalaki sa loob ay lumingon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Reyes mula sa likod ng pader. Pumutok ang kanyang baril. Bumagsak ang isang kalaban. Naghagis si Rico ng bote, nabasag sa sahig, at nagulat ang kalaban. Naging magulo ang lahat. Sumisigaw, nagpapaputukan. Hinila ni Reyes sina Isa at Mang Cardo papasok sa silid. Alagaan si Miguel. Huwag silang papasukin dito. Sa labas, patuloy na gumagalaw si Victor, nagpapaputok. Tumagos ang ilang bala sa dingding. Yumuko si Isa, tinakpan ng kanyang katawan si Miguel. Bumalik si Reyes sa harap. 2 armadong lalaki pa ang sumusugod. Yumuko siya at binaril ang paa ng isa. Sumigaw ito. Ang isa ay lumingon para bumaril. Ngunit tumalon si Rico mula sa gilid, sinaksak siya. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang mahabang busina. May sumisigaw sa labas, bilis, umatras. May iba pang sasakyan. Tumingin si Reyes. Isang lumang truck ang papalapit, puno ng mga taga-baryo na may dalang sulo. Sila ang mga taga rito, umiti si Mang Cardo. Narinig nila ang putukan. Nagpanik ang mga tao ni Antonio. Mas marami ang kalaban. Sumigaw sila ng utos na umatras. Sa loob ng ilang minuto, umalis ang mga itim na kotse. Naging tahimik muli ang klinika. Pumasok si Victor, humihingal. Ligtas tayo sa ngayon. Huminga ng malalim si Reyes, umuusok pa ang kanyang baril.
Alam niyang maliit na tagumpay lang ito. Tumayo ang mga taga-baryo sa bakuran, nagtataka. Salamat sa tulong, sabi ni Reyes. Pero para sa inyong kaligtasan, umuwi na kayo. Huwag na kayong makialam. Bumalik siya sa loob. Sa silid, nakahiga pa rin si Miguel. Bahagyang nagmulat ng mata. Huwag. Ninyo. Silang. Hayaang. Manalo, bulong niya. Hinawakan ni Reyes ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, Miguel. Habang nakatayo kami, mabubuhay ang katotohanan. Noong gabing iyon, muli silang nagpulong. Ang pag-atake sa klinika ay isang babala. Alam ni Reyes na hindi titigil si Antonio. Mas malaki ang susunod na pag-atake. Ang hangin ng gabi ay malakas na umihip mula sa Manila Bay, nagdadala ng amoy ng asin. Sa loob ng lumang klinika, tahimik ang lahat. Pagkatapos ng pag-atake kaninang umaga, alam nilang wala ng lugar na tunay na ligtas. Nakaupo si Reyes, tinitingnan ang mapa. Hindi tayo maaaring manatili dito, sabi ni Victor. Ang mga dokumento sa bodega ang tanging armas natin laban kay Antonio. Tumango si Reyes. Alam ko, pero siguradong mas mahigpit na ang bantay doon. Kung ako po ang tatanungin, maaari nating gamitin ang daanan sa ilog, sabi ni Rico. May maliit na ilog sa likod ng bodega na konektado sa dagat. Tumango si Victor. Lumabas si Ilse. Isa. Mahina pa si Miguel, pero unti-unti nang bumabalik ang kanyang malay. Kung aalis kayo, huwag kayong babalik ng walang ebidensya. Ako na ang magbabantay kay Miguel dito, sabi ni Mang Cardo. Tumayo si Reyes. Ngayong gabi, babalik tayo sa bodega. Ako, si Victor at si Rico. Walang atrasan. Bago maghating gabi, naghanda silang tatlo. Nagsuot ng madilim na damit. Sinuri ang mga baril. Nagdala si Rico ng kutsilyo at flashlight. Nagtali si Victor ng maikling ripple sa kanyang likod. Isinuksok ni Reyes ang baril sa kanyang baywang at isang maliit na radyo sa kanyang bulsa. Nagpaalam sila. Lumakad sila sa isang tahimik na tubuhan. Pagkatapos ng halos isang oras, nakarating sila sa pampang ng ilog na sinabi ni Rico. May isang lumang bangka ng mangingisda. Mabilis silang sumakay, si Victor ang sumasagwan. Habang papalapit sa bodega, narinig ang ugong ng generator. May mga ilaw na umiikot. Mula sa malayo, nakikita nila ang ilang armadong lalaki na nagbabantay. Hindi tayo maaaring pumasok sa harap, bulong ni Victor. Alam kong may bakal na pinto sa likod na nakaharap sa ilog. Sumagwan sila ng dahan-dahan. Nang makalapit sa bakal na pinto, bumaba si Victor. Kinuha niya ang isang maliit na susi. Sinimulan niyang buksan ang lumang padlock. Ilang sandali ng tensyon. Nagbabantay sina Reyes at Rico. Narinig ang isang T-click. Bukas na ang kandado. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok sila. Madilim ang unang silid. Mula sa isang makitid na pasilyo, narinig ang ugong ng makina. Yumuko sila, dumaan sa isang mahabang pasilyo na may mga estanteng puno ng bote. Nakita ni Rico ang isang bakal na pinto sa dulo. Nakasulat, Medical Archives. Bawal pumasok. Sinuri ni Reyes ang pinto. Kinuha ulit ni Victor ang kanyang gamit. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto. Pumasok sila. Puno ng mga bakal na kabinet ang silid. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga folder na may mga talaan ng eksperimento, listahan ng mga biktima, at mga ulat medikal. Binuksan ni Reyes ang isang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harap na pahina, malinaw na nakasulat ang pangalan ng proyekto, Project Genesis. Sa ibaba, nakapirma si Ilse. Antonio de Leon. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuklat ang mga pahina. May mga larawan ng mga biktima, mga resulta ng iniksyon, lahat ay maayos na nakatala. Halos masuka si Rico. Nakuha na natin ang ebidensya, mahinang sabi ni Victor. Ngunit bago pa nila mailagay ang folder sa bag, narinig ang mga yabag mula sa labas. Agad na sininyasan ni Reyes na manahimik. Ang bakal na pinto ay muling isinara mula sa labas.
Nasukol sila. Isang malamig na boses ang umalingaw mula sa isang maliit na speaker. Maligayang pagbabalik, Colonel Reyes. Boses iyon ni E.C. Antonio. Alam kong darating ka. Akala mo ba ihahayaan kung walang bantay ang silid na ito? Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Itinaas ni Victor ang kanyang baril. Niyakap ni Rico ang folder. Alam nilang ang misyon ngayong gabi ay naging isang nakamamatay na patibong. Biglang sumindi ang ilaw na neon sa loob ng silid, nakakasilaw. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw. Mula sa speaker, muling narinig ang boses ni E.C. Antonio, puno ng pang-aasar. Matapang kayo, pero ang tapang na walang lakas ay dito lang magtatapos. Tumingin si Reyes sa paligid. Sarado ang silid, walang bintana. May guwang sa likod nito, sabi ni Victor habang kinakatok ang pader. Pero kailangan ng oras para buksan. Gawin mo, sabi ni Reyes. Pipigilan ko sila. Bago pa sila makakilos, may narinig na malakas na kalabog. May inihagis sa loob mula sa bentilasyon. Isang maliit na kanister ang gumulong, naglalabas ng makapal na puting usok. Gas. Sinipa ni Reyes ang kanister, ngunit kumalat na ang usok. Nagsimulang umubo si Rico. Mabilis na pinunit ni Victor ang kanyang damit, binasa, at tinakpan ang kanilang mga bibig at ilong. Lumalapot ang usok. Sa buong lakas, sinipa ni Victor ang isang estante, bumagsak ito sa pader. May isang siwang sa likod, isang emergency exit na natatakpan ng bakal. Tinulungan siya ni Reyes. Huwag kayong tumakas, sigaw ni Antonio mula sa speaker. Binaril ni Reyes ang speaker. Sa huling tulak, bumukas ang pinto. Mabilis na yumuko si Rico, dala ang folder. Sumunod si Reyes, at isinara ni Victor ang daan. Nasa isang madilim na pasilyo sila ngayon. Ngunit ilang hakbang pa lang, 3 armadong lalaki ang lumitaw. Nagpaputok sila. Gumanti si Reyes. Bumagsak ang isang kalaban. Lumapit si Victor at hinampas ang isa. Nagkaroon ng malapitang labanan. Itinago ni Rico ang folder. Sa loob ng ilang minuto, naging magulo ang pasilyo. Natalo nila ang mga kalaban, ngunit ang ingay ay siguradong nakatawag ng pansin. Nagpatuloy sila hanggang sa makakita ng hagdan. Habang paakyat, may narinig si Reyes na mahinang sigaw. Mula sa isang pinto, narinig ang mga daing. Sinira ni Victor ang kandado. Nang bumukas ang pinto, sumalubong ang amoy ng dugo at gamot. Sa loob, 12 ng tao ang nakahiga. Ang kanilang mga katawan ay payat, may mga Diyos ko, buhay pa sila, sabi ni Rico. Walang oras para tulungan silang lahat, sabi ni Reyes. Pero kunan natin ng litrato. Mabilis na kinunan ni Victor ng video ang silid. Biglang tumunog ang alarm. Mga pulang ilaw ang umikot. Magaling, sabi ni Antonio mula sa ibang speaker. Nakita ninyo ang hindi dapat, pero hindi kayo makakalabas ng buhay. Bumukas ang bakal na pinto. 12 ng armadong lalaki ang pumasok. Victor, Rico, tumakbo kayo sa hagdan. Pipigilan ko sila dito, sigaw ni Reyes. Hindi. Sabay tayong lalabas, sagot ni Victor. Hinila ni Victor si Rico paakyat. Si Reyes ay nagpapaputok habang umaatras. Nakarating sila sa isang emergency exit sa bubong. Mula doon, tanaw ang madilim na pantalan. Tumakbo sila sa ibabaw ng bubong na yero. Hinahabol sila ng mga putok. Halos madula si Rico. Sumunod si Reyes. Tumalon sila pababa sa likod. Humihingal, nanginginig, ngunit hindi sila tumigil. Mula sa malayo, narinig ang sirena ng pulis. Ngunit alam ni Reyes na hindi iyon tulong. Kailangan nating makarating sa ilog ngayon din. Sa huling lakas, tumakbo sila patungo sa ilog, habang papalapit ang mga anino ng mga tauhan ni Antonio. Ang gabi sa Maynila ay napuno ng putukan at sirena. Ang labanan ay pumasok na sa mas mapanganib na yugto. Ang tubig ng ilog ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Tumakbo sina Reyes, Victor, at Rico patungo sa maliit na bangka. Hinahabol sila ng mga putok at sigaw. Bilis, sakay, itinulak ni Reyes si Rico.
Sumunod si Victor. Agad na isinagwan ang bangka. Nagpaputok si Reyes para pigilan ang mga humahabol. Magpapadala sila ng motorboat para habulin tayo, sabi ni Victor. Kailangan nating magtago. Itinuro ni Reyes ang isang makitid na daanan na nababalutan ng mga kawayan. Pumasok sila roon. Narinig nila ang ugong ng motorboat na dumaan. Nagtago sila. Nang makalayo ito, huminga sila ng maluwag. Hindi pa tayo ligtas. Babantayan din nila ang pantalan, sabi ni Victor. Sa harapan, tanaw na ang pantalan ng North Harbor. Kung magpapadala si Antonio ng mga biktima sa dagat, baka ngayong gabi iyon, sabi ni Reyes. Ibig sabihin, may mga tao pa sa barko. Hindi natin sila pwedeng pabayaan, sabi ni Rico. Alam ko, sabi ni Reyes. Pero kailangan nating maging matalino. Ang mahalaga ngayon ay mailabas ang ebidensyang ito. Nang makalapit sila sa isang maliit na pantalan, isang anino ang lumitaw. Isang matandang mangingisda. Saan kayo galing? Tanong niya. Kailangan namin ng tulong. Hinahabol kami, mabilis na sagot ni Reyes. Huminga ng malalim ang matanda. Narinig ko na ang tungkol sa van ng mga bangkay. May kinalaman siguro kayo dyan. Bilis, sa kubo ko. Alam ko ang daan palabas dito. Dinala sila ng matanda, si Mang Tasyo, sa kanyang kubo. Mula doon, kitang-kita nila ang isang malaking bodega kung saan may mga puting van. Parehong van, sabi ni Reyes. Tumingin si Victor gamit ang kanyang binocular. Sir, tingnan ninyo. May mga taong nakaputi nagbubuhat ng mga katawan. Buhay pa sila. Diyos ko, may mga bago pang biktima, umiyak si Rico. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang lugar na ito, sabi ni Mang Tasyo. Pero sino ang makikinig sa isang matandang mangingisda? Narinig ang mga sirena. Pumasok ang ilang sasakyan ng pulis sa pantalan. Huwag kayong umasa, sabi ni Victor. Mga tao iyan ni Villanueva. Tumingin si Reyes sa tanawin, nag-aapoy ang puso. Ang mga pulis na dapat magprotekta ay siyang nagbabantay sa krimen. Hindi tayo pwedeng manahimik. Kailangan nating kumilos ngayong gabi. Pagpapakamatay iyan, sabi ni Victor. Kung pababayaan natin sila, bukas nasa gitna na sila ng dagat. Isang pagkakataon lang meron tayo. Tumingin si Rico sa folder pagkatapos ay sa mga biktima. Sir, sasama ako. Kung mamatay ako, hindi bilang isang duwag. Huminga ng malalim si Victor. Kung ganoon, sabay-sabay tayong tatlo. May daanan sa ilalim ng pantalan, sabi ni Mang Tasyo. Mula doon, makakapasok kayo ng hindi nakikita. Naghanda silang tatlo. Alam ni Reyes na maaaring ito na ang kanilang huli. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya hahayaang ang 33 buhay ay maging numero lang sa isang malamig na ulat. Ngayong gabi sa pantalan ng North Harbor, ang labanan sa pagitan ng katotohanan at kabulukan ay papasok sa pinakamapagpasyang yugto. Lalong dumilim ang gabi sa pantalan ng North Harbor. Umiihip ang hanging alat. Sa ilalim ng pantalan, dahan-dahang gumalaw sina Reyes, Victor at Rico. Sa itaas, abala ang lahat. Itinutulak ng mga lalaking nakaputi ang mga kama na may mga biktima patungo sa isang cargo ship. May mga pulis na nagbabantay, kabilang si General Villanueva. Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Ngayong gabi, kailangan nating pigilan sila. Dahan-dahan silang umakyat sa isang bakal na hagdan. Nang sumilik sila, 2 bantay ang papalapit. Mabilis na pinatulog ni Victor ang isa, habang tinutukan ni Reyes ng baril ang isa pa. Hinila nila ang mga ito pababa. Mula sa siwang ng pinto ng bodega, nakita nila si Ilse. Antonio. Sa tabi niya, si General Villanueva. Ngayong gabi, ipapadala natin ang huling batch, sabi ni Antonio. Pagkatapos nito, walang sinuman ang makakapigil sa atin. Nagkatinginan sina Reyes at Victor. Oras na. Mabilis silang pumasok. Hinto, sigaw ni Reyes. Mga pulis, dapat ninyong protektahan ang mga tao, hindi maging alipin ng krimen. Ngumiti si Antonio. Ang matigas na ulong koronel. Akala mo ba mapipigilan mo ito sa 3 tao lang? Itinaas niya ang kanyang kamay.
Itinutok sa kanila ang mga baril. Ngunit bago pa magpaputok, narinig ang malakas na ingay sa labas. Sigawan, yabag ng daan-daang tao. Kinalampag ang pinto. Lumitaw si Mang Tasyo kasama ang dose-dosenang mangingisda, may dalang sulo at kawayan. Ano ito? Gulat na tanong ni Antonio. Masyado mong minaliit ang mga tao, umiti si Reyes. Ngayong gabi, sila mismo ang saksi kung sino ka talaga. Naging magulo ang lahat. Sinubukan silang pigilan ng mga pulis ni Villanueva, ngunit pumasok ang mga tao. Binaril ni Victor ang mga ilaw. Rico, ipakita mo ang ebidensya, sigaw ni Reyes. Itinaas ni Rico ang folder. Lahat ng krimen ni Antonio nandito. Mga pangalan ng biktima, mga litrato, mga eksperimento. Sumigaw sa galit ang mga tao. Kinuha ng ilan ang mga cellphone ng pulis at kinunan ng litrato ang mga dokumento. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang ebidensya sa social media. Nagpanik si Antonio. Sinubukan niyang agawin ang folder, ngunit pinigilan siya ni Victor. Nagsimulang mag-atubili si Villanueva. Sumabog si Antonio. Lahat kayo ay mga kasangkapan lang. Kailangan ako ng mundo. Kinuha niya ang baril at tinutukan si Reyes. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, isang malakas na putok ang narinig. Bumagsak si Antonio. Sa likod niya, nakatayo si General Villanueva, umuusok pa ang baril. Masyado na akong malayo, pero ngayong gabi, hindi ko na kayang magpanggap, sabi niya kay Reyes. Ituloy mo. Ako na ang bahala sa iba. Nalugmok si Antonio, duguan ang puting coat. Akala mo ba, sa pagpatay sa akin, magbabago ang lahat? Palaging may isa pang Antonio. Ang mundo ay para sa mga matatapang. Siguro, malamig na sabi ni Reyes. Pero ngayong gabi, hindi sayo. Isa pang putok. Nanigas si Antonio, nakatingin sa kawalan. Natahimik ang lahat. Nagsimulang sumigaw ang mga tao sa tuwa, ang iba'y umiiyak. Tinulungan ang mga biktimang buhay. Dumating si UC. Isa kasama ang mga voluntaryo at agad silang inasikaso. Tumayo si Reyes sa gitna ng bodega. Tumingin siya sa bukang liwayway. Ang kulay kahel na liwanag ay tumago sa mga siwang, nagliliwanag sa mga pagod na mukha. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayong gabi, nagsalita ang katotohanan. Lumapit si Rico, umiiyak. Sir, nagtagumpay tayo. Tinapik siya ni Reyes. Hindi, anak. Nagsisimula pa lang tayo. Pero ngayon, ang 33 buhay na iyon ay nakakuha na ng katarungan. Tumayo si Mang Cardo sa tabi niya. Ilang dekada akong naghintay na mabunyag ang krimeng ito. Salamat, anak. Ngayon, maaari na akong pumikit ng payapa balang araw. Tumingin si Reyes sa langit.